Magandang buhay mga kaaraw, magandang buhay sa ating lahat. Everyday nagising is a blessing. Thank you Lord. Si Kabosing ang nagluluto ngayon. Magluluto siya ng sisig at pagpiprito siya ng talong. Ito ang aming gagamitin para sa sisig. Nagpiprito na po siya ng talong at magsisisig daw siya. Kabosing, kumusta ang iyong pagpiprito ng talong? Nasaan ang iyong sisig? Ang iyo namang apoy mahal mas malaki yung kaldero, yung apoy kaysa kaldero. Ayan si Kabosing, busy. Ilang oras na? Okay na yan. Huwag mo nang bubuksan. Yan. Siya po ang magluluto ngayon mga kaaraw. Kumusta po sa ating lahat ng mga kaaraw, mga followers, mga viewers. God bless sa ating lahat. Thank you so much. Shout out kay Inday Carya, sis. Congratulations. Finally, lumabas na ang ating baby girl. Congratulations, sis Inday Carya ng Finland. Isa pa rin siya sa mga idol ko sa social media. Mag-iingat ka lagi, sis, at magpalakas. At ayun. Thank you sa mga pa-heart mo sa aking message. Maraming salamat. Ayan, mga araw, wala tayong magandang sikat ng araw ngayon kasi nga talagang naulan pa ilang araw nang umuulan-ulan dito sa amin. Kaya malamig ang panahon. Mga kaaraw, kumusta po tayong lahat? Kumusta po ang mga buhay-buhay ninyo? Kumusta ang mga trabaho ninyo? At mag-iingat kayo lagi kung saan man kayo naroroon. Dalangin ko lagi ang kaligtasan ninyo, na may nakakain din tayo lagi araw-araw, 3 beses ang araw, na laging malusog ang ating mga katawan, laban lang sa buhay, at enjoy natin ang ating buhay kahit na may mga pinagdadaanan. Ay patuloy pa rin tayong manalig kay Lord. Huwag tayong makakalimot kay Lord at lagi tayong magpasalamat kung ano man po ang ating ginagawa. Ayun, ito ang aming mga hardin, ang aming konting hardin dito kasi nga maulan, inilabas niyang kanyang mga halaman ng mga kaaraw. Kaya lang wala talaga siyang sikat ng araw ngayon kasi maulan. Yun. Salamat Lord sa magandang trabaho, sa magandang buhay na ipinagkakaloob mo sa amin araw-araw. At gabayan mo po lagi ang aking buong pamilya, ang aking mga apo, ang aking mga anak, ang aking pong anak na nagtatrabaho sa Manila. Anak, always na mag-iingat ka, forever na mahal kita, at lagi kang mag-iingat sa pagpasok mo sa trabaho mo. At andito lang si mama, mag-message ka, mag-call ka sa akin, at miss na kita. Ayun, kalaban lang sa buhay, at ang importante, maayos mo lagi ang iyong buhay, kalagayan mo, ang iyong trabaho. Basta ang importante, ipaalam mo lagi sa akin na maayos ang kalagayan mo lagi, lagi kang mag-iingat. Anyway mga kaaraw, pasok tayo sa loob. Tingnan natin si Kabosing kung ano ang kanyang ginagawa dahil nga nagluluto siya. Ayun, ang ayong kanin. Interviewin natin si Kabosing. Siya ang cook ngayon. Bukas ako ang cook. Ayun. Okay na itong kanin niya. Hinahinaan lang natin ang apoy. Takpan natin. May maggagawa ako ng sausawan. Maya ito. Hindi naman pritong-prito yung ano, parang alablancha lang kung tawagin dito sa amin. Yan ang gagamitin niya sa kanyang sisig. Wala po kasi kaming rice cooker, kaya sa kaldero kami nagsasaing. Thank you Lord. Yan. Maghahayin ako dito. At siya ang maya-maya ay tayo kakain na. Yan ang gagawin. Pinakluban ni Kabosing mga kaaraw. Tapos meron kaming sabaw.
nyo mga kaaraw. Ang ganda ng kanyang. Uy! Gagawin na niya sisig. Pumuputok-putok mga kaaraw. Bagong taon na. Yan! Hanguin mo na. Pumuputok-putok. Ang ganda ng ano pagka-prito. Sarap niyan mga kaaraw. Ay! Kaya ayoko magluto niyan eh. Hanguin mo na mahal. Sarap niyan. Parang makunat pa. Papatayin ko na yung ating anli sabaw. Gumagawa po kami ng sariling sabaw na para po yung parang same din po nung nasa anli, nasa Mang Inasal. Napakasarap po nung sabaw na ginagawa sa Inasal. Nalaman ko na po kung ano yung ginagawa nila ngayon. Kaya tinulad ko rin po. Dahil hindi naman kami makakakain mga kaaraw ng Mang Inasal kapag nasa Pilipinas lang kami nakakapasok o nakakakain sa Mang Inasal. Kaya dito gumagawa kami ng sarili naming sabaw ng Mang Inasal. Pwedeng tikman? Sabi? Ay, mataba nga. Hindi mo nilagyan ng asin sa paglalaga. Nakabili po kami mga kaaraw ng tenga ng baboy sa supermarket. Sobrang sale po. Pero napakamahal dito nito. Isa na nga po ang inabutan namin. Kasi kinakain din po yan ng mga Espanyol, mga kaaraw. Nilalagyan ng garbanzos. Pinalalambot muna nila ng lambot na lambot. Ako din, gusto ko din luto ng mga Espanyol na yun. Saka yung mga paa ng baboy. Pinakain din nila. Ito na po ang aming sisig. Kain po tayo. Mga kaaraw, nag-bless na po ako ng food. Tapos ito yung aming anli sabaw. Tapos yung aming anli talong. Kain tayo mga kaaraw. Nakapag-bless na po kami ng aming food. Yan, sarap ng aming sabaw. Kasi po sa Mang Inasal, pag kumakain kami, nung nakaranas kami kumain noon, nasa Pilipinas, may anli sabaw. Ay, ang sarap po, maasin. Ngayon, nalaman ko na ang anli sabaw palang ginagawa nila ay yun laang yung katulad ng sabi ko sa inyo na nalaman ko na, natutunan ko na kung paano. Kaya ginagaya ko po pag wala po kami sabaw na ulam. Ayoko pong i-mention, baka magalit ang mga Inasal. Kaya kung gusto niyo pong malaman ang sekreto ko sa paggawa ng anli sabaw, kahit wala po kayong karne o isda, kung ano man na gusto nyong isigang, i-chat niyo po ako at sasabihin ko po. Ayaw ko lang pong i-mention kasi baka magalit ang mga Inasal. Kain tayo mga kaaraw. Ang sarap. Mayroon nga tayong pampalis ng umay. Kaya po pag wala kaming
yung yung po bang sa naandar pa kayong apoy. Pag wala po kaming sabaw talaga, bagay may prito kami, ginagawa ko po yung maglalaga lang ako ng tubig, tapos ilalagay ko yung katulad ng ginagawa ng mga inasal. Titimplahan ko lang. Ang sarap po ng sisig. Po no, yung sisig naman pong ginawa niya, kanya-kanya naman po tayo ng style ng pagluluto ng ganun. Kumbaga sa kanya style sisig, hindi man ganun ka-perfect katulad ng nabibili natin. Pero katulad na rin po yung lasa, yung ginagamit na hindi man po lahat ay kumpleto yung sa amin. Kung ano man po yung meron kami, yun na lang po ang aming ginagawa. Tapos nga, ang problema, wala kaming toyo. Hindi pa kami nakakabili sa Pinoy store. Dito naman sa amin may tindahan ng mga Pinoy. Makakabili ka ng mga product ng Philippines. Kahit na po anong product na gusto ninyo, karamihan po nandito na. Hindi lang po product ng Philippines ang tinda. Dami po silang tinda. Basta kung makakapasyal, kung makakapasyal kami, makakadaan, bili ulit kami ng toyo, patis, mga sardinas, napaka-stock namin dito. Ayun, sana po kayo naka-itim ulit kami. So ako, baka sabihin nyo, hindi lang papalit yung damit. Kumusta na po ang mga kayo diyan sa Pilipinas? Kumusta po ang mahal na araw ninyo? Semana Santa. Dati nakaranas kami umuwi ng Semana Santa. Nakaparood kami ng Murium. Ang gaganda. Tapos, ang problema, super init. Masarap talaga umuwi pag may mga buwan na katulad ng December, Pasko, bagong taon, kahit magastos, sulit naman. Tapos pag mga piyesta ng bayan or yung Semana Santa, maganda talaga umuwi pagka ganun. Kaya lang sa amin sa Mindoro, pag Semana Santa, sobrang init. Masarap kumain. Pasensya na kayo sa pagkain namin. Ang sarap.
Sana yung talong. Masarap talaga siya, may sawsawan na toyo. Kaya lang, naubos na kami ng toyo. Sana lahat kayo may pagkain din sa pagkainan. Sana subscribe nyo ako, follow and share para maranasan ko ding ma-monetize. Kahit wala pa akong intro, kahit wala pa akong background, supportahan din nyo ako. Hanggang dito na lang itong aking live kasi nalulobat na naman ang cellphone ko. Ang aking live, ang aking vlog, nalulobat na naman itong aking cellphone. Hindi ko alam kung bakit. Kasi-charge ko lang kayo ng umaga. Ang bilis niyang malobat. Mga kaaraw, pasensya na po. Magkita-kita po tayo sa next vlog. Salamat mga kaaraw. At shoutout kay Inday Karya. Congratulations sa inyo. Lumabas na si Baby Bella. At shoutout din kay Milot na malapit na din mga anak. Mga pinapanood ko at mga subscriber nila ako, followers nila ako, na matagal ko na din silang pinanonood. Nakakataba din ang puso kasi pag nagko-comment ka sa mga upload, sumasagot sila, sumasagot na yung nagpapadala ng heart. Nakakatuwa din po. Kaya shoutout sa inyo, Milot. Good luck at ingat lagi. Kay Inday Karya, once again, thank you so much sa pagpapadala ng heart. And congratulations para sa baby girl. God bless. Hanggang dito na lang mga kaaraw. I-charge ko muna yung aking cellphone. Kasi nga, nag-ano siya, nagpapahiwatig ng hakonti na uli ang karga. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Mag-ingat po tayo lagi. Lagi ko pong sabi, enjoy lang po tayo. At enjoy lang po tayo. At lagi po tayo mag-iingat. Maraming salamat mga kaaraw. Bye-bye. Salamat Lord.